Magandang araw po, si Dr. Willie Ong ulit ito. Gagawa ako ng extra Facebook Live para sa inyo. Kasi alam ko maraming pareho ang problema sa akin. Ito yung minsan may almoranas, hirap dumumi, minsan matigas dumumi, masakit ang pagdumi. Ang almoranas po, malaking problema kasi almost 50% ng mga tao ay may almoranas. Pag edad 50 years old na pataas, 50% ng Pilipino meron ng almoranas. Kaya I'm sure pagising nyo sa umaga, dudumi kayo, takot na kayo dumumi. Alam na alam ko yung naramdaman nyo. Minsan, paglalabas yung dumi sa almoranas, diba masakit, napakahapdi, parang ang comment natin parang may napupunit, 'di ba? Parang may napupunit pag dumi mo. Actually napupunit yung almoranas nasusugat yung almoranas kaya dumudugo siya. Kaya ang tips natin sa almoranas, sa hirap dumumi at yung matigas ang pagdumi. Kasi po, pag matigas ang dumi, doon naiipit yung almoranas. Ipapakita ko sa inyo ha, marami tayong mga picture dyan. Ang almoranas sa Ingles ay hemorrhoids or piles ang tawag dito. 50% nga ng tao may almoranas. At isa siyang ugat na lumalabas dito sa puwet. Minsan naramdaman nyo yung ugat, sabi nila parang may laman lumalabas, takot sila kung cancer o hindi. Kadalasan naman hindi cancer, kadalasan almoranas. Pero syempre kung edad 50 pataas, papacheck tayo sa doktor para ma-sure na almoranas siya at hindi siya cancer. Parang may ugat, may laman. Bakit lumalaki ang almoranas? Unang-una, medyo hawig siya sa varicose veins Kaya kung meron kayong varicose veins, madalas meron din kayong almoranas. Ang dahilan, laging umiiri, laging nakatayo, laging umiiri yung mga buntis. Ito si Doc Lisa, cameraman ko ngayon Di ba Doc Lisa? Pag buntis, syempre papairihin ka para lumabas yung bata. Pag lumabas na si baby, ayan, lumabas si baby, may almoranas ka naman, di ba? So, kadalasan pag-iiri, o minsan yung iba, nagbabasa ng dyaryo, naka-cellphone sa toilet, diba? Nanonood sa toilet, mamaya mahulog pa yung cellphone mo sa toilet. Wag po magbabasa ng dyaryo, nobela sa kubeta kasi matagal nakaupo, malakas yung pressure, lumalabas siya. Okay, so ang pinaka-delikado sa almoranas, pag lumalabas na at pag dumugo. Minsan pagkita mo sa toilet bowl, dumugo na. Kaya tuturuan ko kayo kung paano gagawin, ha? Namamana din yung hemorrhoids sa magulang natin. Kung yung magulang mo may almoranas, yung varicose veins sa paa, ugat din yun Almoranas, ugat din yun. So medyo may kahawig sila. Para hindi tayo magkaroon ng almoranas o kahit kayo kung meron kayong almoranas, ang solusyon natin dapat papalambutin ang dumi. Ha? Ang dumi natin kailangan hindi siya kasing tigas ng bato, di ba? Hindi mo kasing tigas na ayaw lumabas. Kasi kung matigas siya, talagang susugatin niya yung puwet mo Gusto natin malambot siya at medyo parang may pagka-paste, may pagka-pasty, parang pandikit, medyo ganun. Tsaka hindi masyado maraming mga buo-buo doon sa dumi. Papakita ko dito, Doc Lisa yung almoranas. Meron akong picture dito. Ayan, re-reverse ko sa inyo sakit sa tiyan. Salamat po sa lahat na nag-share. Kahit alam ko busy day today, alam ko na marami makakanood nito. Yan. Doc Lisa, pwede kang muna sila. Yes, so ito yung almoranas. Ito yung tiyan natin This is the stomach. Tapos, ito yung tiyan, pababa ng pababa sa bituka. Yes, Doc Lisa, thanks for holding. Salamat sa lahat ng nag-check, naglalove. Ito po pinafocus natin maigi. Yan po, tiyan pa yan. So, kailangan malambot yung kinakain natin. Okay, bababa tayo. Pupunta yung pagkain natin sa small intestine muna. Maliit na bituka. Tapos, tinutunaw yan. Tapos, pupunta sa malaking bituka. Ito, large intestine. Dito na po yung dumi natin. Dumi. Gusto natin medyo malambot yung dumi. Dumi. Iikot yung dumi. Iikot dito yung dumi. Tapos, sasakit na ang tiyan mo. Sasakit na ang tiyan. Tapos, lalabas na yung dumi sa puwet. Ito ang puwet. Dala nga, Doc Lisa. Focus ko lang sa baba. Yan yung puwet natin. Ang problema dito, nakita nyo, tingnan nyo pong tinuturo ko. May almoranas yan, no? May almoranas. Actually, almoranas po dito, hindi na kulay pula, kulay blue. Ibig sabihin, dumugo, namuo yung dugo, nag-block yung dugo.
nanigas na yung dugo eh. Masakit na masakit to. Ayan, sa puwetan. Napakasakit. Tawag dyan, thrombus hemorrhoids. Papakita natin ang close-up nito, ha? Salamat po sa lahat na nagche-check, nagla-love, paki-share po. Gusto natin matulungan lahat ng Pilipino sa buong mundo, mga OFWs, na hindi alam anong gagawin. Mag-isa sila sa ibang bansa, di ba? Ito ang hemorrhoids, ito yung tiyan, ha? Pinakita ko kanina. That's the stomach. Ito yung sa puwetan. Ifo-focus natin to, i-close up natin. Yan, close up natin. Yan ang itsura ang close up. Ito, yan na po yung puwet, ha? So, ito yung sa puwet natin. Pag nasa loob po yung almoranas, actually, marami sa atin, meron din ako almoranas. Pag nasa loob, habang lumalabas yung dumi, napakasakit, parang sumusugat, parang humihiwa, parang pinupunit, napakasakit. Yan po, internal hemorrhoids yan. Ganyan po itsura yan, may laman. So, pag lumabas yung dumi, napakalaki ang dumi, parang, palagay natin, parang kasing laki ng hotdog, ay masusugat yan talaga. Pagdaan nito, dudugo yan. Meron namang taong iba, external hemorrhoids, lumalabas yung almoranas, makakapa mo sa puwet. Dumudugo din to, pero minsan, mas maganda nga itong lumalabas, minsan nandito na siya sa labas so hindi na siya mahaharang yung pagdumi. Pero pag sa loob, madalas dumudugo to. Pakita ko sa inyo yung mga stage ng almoranas, ha. Ito, first degree almoranas, ito yung puwet, ha. Ito yung puwet. Ito yung labasan ng dumi. Diba, dito lumalabas yung dumi. First stage, nandito pa lang yung almoranas. Umuusbong pa lang, ha. Ito, okay lang yan, ha. Medyo tatama-tamaan, pero hindi pa yan dudugo. Yan nag-uumpisa. Lagi nakaupo, lagi nakatayo, lagi umiiri, may lahi. To, stage 2, lumalabas na yung almoranas. Ang ganda nito mga pictures, Doc Lisa. Yan, see? So, ito, baka, pag nakaupo, pag nakahiga ka, liliit yan. Pero pag nakaupo ka, matagal ka nakatayo, kulang ka sa exercise, lalabas yan. Baba natin, Doc Lisa, para makita nila. Paglabas niyan, matigas ang dumi mo, masusugat to, dudugo. At pag dumugo na yan, kadalasan, sa experience ko, 3-4 days dudugo 3, 4, 5 days dudugo. Kailangan lalambutin mo yung dumi mo para malambot, para hindi mo na siya magasgas, para ma-okay na ulit. Kung hindi, bagong sugat, sugat ka lang ng sugat. Pag stage 3, yan, lumabas na. Lumabas na ngayon yung almoranas. Ito, yan, kahit anong daan mo, kahit maliit ang dumi, dudugo na siya talaga. At ito sa huli sa lahat, stage 4, nakalabas na yung almoranas. Okay? So, ito yung binabantayan natin kung paano gagawin. Yes, salamat, Doc Lisa. Re-reverse ko na. So, nakita niyo na yung almoranas, ha? Kung anong dahilan, bakit dumudugo. Bibigyan ko kayo ng tips. Papalambutin ng dumi. Dapat iinom ng 8 to 10 glasses of water a day. Kasi, pag kulang ka sa tubig, ang dumi mo, titigas. Magiging parang bato. So, kailangan inom tayo ng tubig. Kaya ako nga, lagi ako may dalang tubig, ha? Plastic, para safe. Tapos, second, wag magtatagal sa banyo, wag iiri, matagal nakaupo, kasi lalong ang lalabas yung pinakita ko, di ba? Nakita niyo yung mga laman-laman. Yung iba, gumagamit ng KY jelly. Pwede yung KY jelly, nilalagyan konti doon sa puwetan. Tapos, pag gagamit kayo ng tissue, huwag yung matigas na tissue or to yung tissue paper. May tissue paper na parang parang liha, 'di ba? Tigas-tigas ng tissue. Pag yun ang ginamit mong pangpunas, masusugat siya. 'Di ba? Pinakita ko na sa inyo yung picture, pakita ko Pag ginamitan mo ng tissue to, masusugat to. Ayan, Pag ginamitan mo ng tissue 'yan, masusugat to. Sugat to. Pag tinissue mo siya. So kailangan yung tissue, mas maganda tubig. Tubig ang panghugas, tapos pwedeng basang tissue para hindi siya masaktan, hindi mo masugat. Tapos malinis lagi ang katawan kasi pag hindi kayo maghuhugas maigi, may sugat yan, mag-infection yan. So wag upo, wag tatayo na matagal. At ang pinakamaganda, kung may almoranas nga, dapat papalambutin natin ng dumi. Ang secret natin, kakain tayo ng prutas po na may letter P. Ito ginagawa ko araw-araw din, pampalambot ng dumi. Pag malambot ang dumi, iwas almoranas. Hindi lang almoranas, iwas heart attack.
Alam mo ba saan number one namamatay ang mga tao na heart attack? Sa banyo po. Halos lahat ng namamatay sa heart attack sa banyo. Di ba lagi yan ang kwento na sa banyo. Nakita, nakabulagta sa banyo, dumudumi, bumagsak. Kasi habang umiiri ka, sumisikip yung ugat sa puso. Pag umiiri ka, Valsalva maneuver, sisikip yung daanan sa puso. Kung meron ka ng barado, chest pain ka, pwede ma-heart attack eh. Kaya para sa heart attack, ang binibigay din, pampalambot ng dumi. Sa almoranas, pampalambot ng dumi. Sa varicose veins, classmate ko, lahat tayo may varicose veins, pampalambot din ng dumi. Ito na yung secret ha, papakita ko. Yes. Pakita ko ito mga letter P. Ito ang unang P natin. Papaya. Ha? Yan, bili ito ni Doc Lisa, papaya. Ang papaya kasi mabisang prutas yan para sa hindi makadumi. May enzyme siya na papain. Meron din siyang vitamin C na nakakalambot ng dumi. Gano'ng karaming kinakain ko? Siguro mga 2 slice. Mas hinog, mas nakakadumi. Mas matigas yung papaya, yung parang hilaw-hilaw pa, halos walang epekto sa akin yun. Dapat medyo malambot-lambot, yung matamis-tamis na. Ha? So, papaya. Wala lang akong picture ng pakwan dito. Naubusan kami ng pakwan, pero bibili kami. Pero ang pakwan, napakaganda rin pampadumi. 92% alkaline water ang pakwan. Ha? So, P, papaya, pakwan. Number 3, maganda din ang pears. Ha? Peras. Minsan yung Korean pears, mas maganda eh. Matamis kasi siya. Ang pears naman kasi, meron siyang sorbitol. Ang sorbitol, isa siya nagpapatamis na nagpapalambot din ng dumi. Ayon nga sa isang doktor sa Mayo Clinic, ang mga bata, mga sanggol, di ba? Mga baby, 1 year old, 2 years old, hindi makadumi. Takot na takot dumumi si baby. May kilala pa ako na naluslus. Si baby, nagkaluslus na. Lumalabas na yung sa may singit niya, maluluslus na kakaire. Pwede bigyan si baby ng pear juice. Ha? Tudurugin, pear juice. At papainumin. Siguro mga kalahating pear. Mas matamis, mas maganda. Tapos, ito ang ginagamit ko talaga. Ayan, pwede ito. Prune juice. Napakaganda. Wala tayong prune sa Philippines. Pero maganda ang prune juice. Ito, mura lang ang prune juice. Ito, mga 250cc. Magkano ba itong bili ko? 89 pesos. Pag inom ko ng prune juice, hindi masyado marami. Ha? Huwag mo ubusin ito lahat. Ha? Magtatay ka naman. Ang pag inom ko sa kanya, mga 30cc. Konti-konti lang. 1 ounce sa umaga at 1 ounce sa gabi. 1 ounce around 30cc sa umaga, 30cc sa gabi. Pampalambot lang konti ng dumi. Ha? So, ganun ginagawa ko, umaga, tanghali, gabi. May konting pakwan, pears, prune juice, pwede din grapes, pinya, pwede rin, grapes, pwede din, malakas din ang grapes. So, ang isa pang secret ko po, dito sa mga ininom ko, pinaghahalo-halo ko siya, ha? Mini-mix, 1 slice, konti. Pag hinalo mo, mas malakas ang epekto. Ganun ang secret. Di ba, minsan bibili kayo sa mga restaurant, merong fresh fruits platter, halo-halo. Mas maganda yon. So, mas hinahalo-halo, ina-adjust ko lang yung camera. Mas halo-halo yung mga fruits. Si Doc Lisa, maraming bibilin mamaya mga fruits. Mas halo-halo, iba-iba, mas maganda epekto. Mas hinog. Huwag naman yung bulok na sira na, di ba? Ayaw natin bulok. Pero yung mas hinog siya, mas malakas yung epekto. Tapos, kakainin nyo umaga, tanghali, gabi, pa konti-konti, tubig, prutas, maganda rin gulay. Gulay din, fibrous. Diba, Doc Lisa? Mga kangkong. Patola. Yan, si Doc Lisa. Kangkong, patola. Okra. Ang mga gulay naman, pampabigay ng bulk. Nagbibigay siya na parang, makakita mo rin yung dumi mo, may mga bulk siya. May laman eh. Kasi kung walang bulk, puro lang kanin, puro lang karne. Hindi, ang tigas nun, ma-stack up yun. Masusugat tayo. So, gusto mo may gulay, may laman, tapos itong prutas, pampalambot, umaga, konting prutas, tanghali, gabi, inom maraming tubig, galaw-galaw, exercise, galaw-galaw siya. At yun po ang pinakamaganda. Galaw-galaw at para mas umandar yung tiyan mo. Misa nga, may stomach massage, ginaganong-ganong ko tiyan ko.
Tapos jogging-jogging konti para gumalaw yung tiyan, para gumalaw yung bituka natin. Kasi kung lagi ka nakaupo, hindi gagalaw yung tiyan. Kaya minsan pag bagong jogging, bagong exercise, maganda po yan. Salamat po sa lahat na nagsishare. Salamat sa lahat ng nanonood. Yan yung secret ko na pampalambot ng dumi. Ang maganda dito, napapalambot mo yung dumi mo sa mga prutas, healthy pa. Diba? Healthy pa. Pwede rin carrot juice. Basta mga prutas, hanapin mo yung tamang dami para sa'yo, para yung dumi mo medyo malambot lang. Ayaw naman natin magtatai kayo. Ayaw din natin sobra tigas. Yung just right na once a day, dudumi kayo. Yung iba, twice a day, once a day. Ngayon, salamat po sa nanonood. Salamat sa lahat na nagsishare. Alam ko, 50% ng tao sa mundo, ito problema, almoranas, hindi makadumi. Kaya ang dami nagche-check, naglalab. Marami po nagko-comment. Marami po nagko-comment na ito po ang pinakabawal, ha? Makinig po kayo. Bawal na bawal na bawal. 3 bawal sasabihin ko, ha? Yung mga nagko-comment na umiinom ng slimming tea, mga pampapurga, yan, mga slimming tea, yung nagla-laxative abuse, inom ng Dulcolax, 2, 3 Dulcolax. Ang mga pampadumi, pwede siya isang beses lang. Siguro nag-Dulcolax ka, 1 tablet, 2 tablet, tapos na. Kasi yung mga pampadumi, slimming tea, ano pa ba yan? Herbal tea. Labatiba, bawal yan, herbal tea, glycerin, suppository, enema, lahat yan. Lahat ito, may isang problema sa kanila eh. Lahat ng mga, ang tawag po natin dyan, laxative abuse. Di ba meron drug abuse? Drug abuse is addict ka sa drugs eh, hindi mo na mapigil ang drugs. Ito naman, addict sa pag-inom or pag-suppository na pampadumi. Ang mangyayari, sa mga nagko-comment, alam ko, ang dami sa inyo dyan, umiinom ng mga tea, hindi ko nababanggitin yung brand, pero pag ininom mo, papayat daw, lalabas daw, feels clean daw yun tiyan. May side effect lahat yan. Alam nyo ang side effect ng mga pampadumi. Ang side effect niyan, so ito yung stomach nyo, ha. Pwede ko siguro pakita yung picture para makita nila ito. O, na lang. Ito, para makita nila. Para maintindihan nila, yes. Ito, ha. Sige, uminom kayo ng pampadumi. Pasok. Bibilis yan, bibilis. Bibilis to, bibilis. Lalabas yung dumi mo. Okay. Yung iba naman, suppository, bibilis, lax. Yung iba, enema. Naglagay ng enema, naglagay ng tubo dito. Okay. Lalabas ang dumi mo. Agree. Pero may side effects sa stomach. Alam nyo anong mangyayari? Babagal siya. Tatamarin siya. Hindi na siya gagalaw, hindi na siya gagana. Kaya, habang buhay na kayo naka-tablet, habang buhay na kayo naka-enema, habang buhay na naka-suppository, kasi hindi na siya gagalaw eh. Ba't hindi siya gagalaw? Kasi binigla mo siya eh. Pinabilis mo yung galaw niya masyado nang ayaw naman niya eh. Hindi siya okay na pinapabilis lagi. Ang side effect nung nagpapabilis ay sobra bagal siya. Hindi na siya gagalaw. Asam mo siya doon sa mga laxative. Pag wala na yung laxative, wala na. Wala na. Kaya marami sa inyo, sasabihin nyo, hindi na ako makadumi pag wala itong tea, wala itong, yun na nga, na laxative abuse kayo eh. Bawal yung laxative abuse. Ang gusto natin, natural lang na bilis, ha? Kasi meron niyang speed eh. May speed yung natural lang pinapabilis. Exercise, natural bibilis. Tubig para basa-basa siya. Itong mga prutas na pinakita ko. Yan. Okay? Kahit yung prunes, hindi ko sinabi ubusin nyo lahat. Konti-konti lang. Konti-konti, mga 30 cc lang. So, halu-haluin nyo lang yan. At kung umiinom kayo ng mga laxative, ang dami nagko-comment, nakikita ko lahat. Salamat sa pag-comment na umaamin kayo. Ang dami nyong tableta iniinom. Ang dami nyong tea na pampaherbal. Ang dami nyong... Hindi po maganda. Hindi po maganda. So, meron ako kilalang pasyente. Ngayon, nasa ospital, hindi na makadumi. 1 buwan na hindi nakadumi. Bakit? Hindi na epekto eh. Wala na epekto iniinom na tablet. Wala na epekto eh. Tsaka masisira yung katawan mo sa ganoon. Ha? So, natural way, pampalabot ng dumi, huwag umasa sa mga ganito. Ang pwede nyo lang inumin, na iniinom ko rin, ay yung fiber supplements.
Yung fiber kasi, fiber lang siya eh. Para lang siyang gulay. Parang kumain ka lang ng gulay. Pero konti lang fiber ang iniinom ko. Siguro yung iba sabi, 2 tablets, 6 tablets. Ako, baka half tablet lang, 1 tablet lang. Pampabigay lang ng bulk. Yung fiber kasi para siyang, parang styrofoam. Parang yun eh. Pampabigay lang ng bulk para pag push, maganda yung paglabas. Parang pag flush ba, swak yung paglabas. Hindi yung na-stack up yung dumi mo. Hirap ng pakiramdam. Ha? So, sana nakatulong to. Doc Lisa, you have some, kahit sabihin mo lang, other tips para sa kanila? Laksa mo? Meron ba ako nakalimutan? Lapit ka. Inom maraming tubig. Sige, inom. Para makadumi. Kasi kapag kulang sa tubig, matigas din ang iyong dumi. Oo, tubig talaga. Ikaw, anong pampalambot? Pwede tayong tubig, pwede yung pear juice, ayun nga, prune juice, tapos pwede carrot juice, yan ang maiinumin nyo. Mga healthy drinks, oo. Huwag din sa sobrahan na. Ako yung carrot juice ko, half glass lang. Kung half glass lang. Moderation in everything. Ha? Half glass lang. Moderation. Huwag paglaruan yung katawan, ha? Hindi experiment yung body natin. Ayaw ng body natin yung binibigla siya. Yung inom ka ng marami nito. Ayaw niya eh. Masisira siya eh. So, dapat yung katawan natin, swabe lang. Swabe-swabe lang, hinay-hinay lang. Pag may edad na, like tulad namin ni Doc Lisa, hinay-hinay lang lakad, hinay-hinay lang sa mga iniinom. Huwag masyadong inom ng inom kaliwa, kanan ng tableta. Baka makasama. Okay? Any questions? Salamat sa nagsabi na umiinom, na hindi siya makadumi dahil sa tableta. Dahil naalala ko yung sasabihin ko. God bless. Alam ko nakatulong sa inyo, Rufina. Thank you. Salamat sa pag-share. Salamat sa nanonood. Yan. Si Doc Lisa, kahit di pa naliligo, maganda pa rin. Gusto magpakita? Yeah, pakita ka. Ayaw magpakita. Yan. Ilang constipation. Yan. Okay yung papaya. Okay yung mga tinuturo sa inyo. Mga peas, mga letter P. papaya, Sige. pera. Salamat po sa lahat ng nanonood. Nabasa ko na. Tomato juice, okay din naman eh. Kahit anong prutas at gulay, maganda yung sinabi. Prutas at gulay, pampadumi. Okay? Ang pampatigas ng dumi, yung karne. Karne kasi para siyang wala eh. Nagiging bula-bula siya. At isa pa pala nakalimutan ko. May magandang tip na pampadumi. Lugaw. Lugaw. Bakit lugaw? Ang lugaw kasi kanin tsaka tubig eh. Kaya pag kinain mo yung lugaw, kanin tsaka tubig yon na lugaw, paglabas, parang lugaw din. 'Di ba? Lugaw eh. Pero kung magkakain ka ng kanin na napakatigas, 'di ba? Ibang kanin parang bato, ang tigas, hilaw pa. Paglabas nun ang tigas. Kung ano kinain mong matitigas, lalabas din siyang matigas. Pero pag kinain mo na lugaw, malambot na isda, tapos mga gulay, prutas, pag kumain ka ng maraming carrots, yun din ang lalabas. Maganda rin siya. Okay? So, nasabi ko na lahat ng tips. Hopefully, makatulong ito para sa inyo. Salamat po sa pag-share. Salamat sa panonood. Gusto lang natin makatulong sa ating kababayan. Every day, pag may chance, gagawa tayo ng Facebook Live. Okay. No water, no breakfast. 3 days, hindi makadumi. Ano daw normal na pagdudumi? Yan. Last question pala. Wala namang normal. Every day mas maganda. Ha? Every day mas maganda. Twice a day, okay din. Twice a day, pwede din. Yung every 3 days, medyo matagal na masyado. Every 7 days, ludumi, hindi na maganda. Mag-iipon yung toxin, maka-colon cancer tayo. Tapos, ito toilet train mo sarili mo. Dudumi ka, parehong oras araw-araw. Ako, 7 in the morning, 6 in the morning. So, every 6 in the morning, alam na ng katawan ko, alam na ng tiyan ko, okay, 6 o'clock, umaga na, dudumi na, itong oras na. Dapat pare-parehong oras para masanay yung tiyan mo sa paggalaw. Okay? Salamat po. God bless po. Sana makatulong kami sa inyo. Thanks.